Welcome back to my channel everyone. Kamusta kayong lahat? So kung alam nyo, kung napanood nyo yung huling vlog ko, that was approximately 2 weeks ago, di ba? Shoot ko yung pagbabalik ng aking box type. And then, right there and then, pagkatapos ko mag-shoot, pauwi na ako, nagtampo si box type. Sa hindi malamang kadahilanan, bigla na lang siyang hindi maikambyo at lumusot or lumubog yung clutch pedal. First time nangyari to, it felt weird dahil nga kakabalik ng box type ko. Siguro nga, gaya ng sinabi ko kanina, nagtampo siya. Hindi pa ako pinaabot ng bahay. Talagang tinirik niya ako doon sa lugar na walang signal, yung phone. Kaya napilitan ako mag-hitch ng ride papunta sa auto supply para bumili ng brake fluid. Dahil ang nangyari, nawalan ng clutch fluid. Kaya hindi ko maikambyo. Hindi ko malaman kung bakit nangyari yon. Kaya today, I will try to find out. Simula nung napaandar ko siya, lumulusot pa rin yung clutch niya. Pinilit ko lang makauwi noon. And then pagkagarahe ko rito, hindi ko na siya sinilip ulit dahil nga medyo na busy ako. Ilang araw na nakalipas. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para silipin siya. Ang suspecha ko is either clutch master or clutch slave or yung clutch hose niya. Kaya titignan ko kung anong problema nito. Dahil kahit lagyan ko ng brake fluid yung reservoir niya, nauubos din. Tapos ilang tapak lang, wala na naman, hindi na naman maikambyo. So most probably or definitely meron tagas yan. May nakikita ako nag-drip doon sa ilalim pero sisilipin ko pa rin sa ilalim ng dashboard kung nasaan yung clutch pedal. Baka doon may leak din, hindi ko pa alam. Pero doon muna ako sa pinakamadali sa ilalim, sa clutch slave. As I've said earlier, simula nung sinut ko siya, nasira, ginarahe at hindi ko na ginalaw. Kaya siguro kulang-kulang 3 weeks na or more than 2 weeks na siya nandyan. Hopefully, makita ko kaagad yung diferensya niya. Kaya sa box type, huwag ka na magtampo ha. Mahirap ka palang magtampo. Ititirik mo talaga ako. Bali, pangalawang tirik niya na yan. Yung una, yung naputulan ako ng timing belt. Dito lang naman nangyari yun sa malapit sa amin. Pero bago lahat, uusog ko muna to si Fortuner para medyo maluwag-luwag yung kikilusan ko dito. Alright, yan. Medyo maluwag na. Doon muna nilagay si Fortuner. Buhala ako ng jack at jack stands. Saan na ba yung mga jack stands ko? Ito may transmission pa pala dito kaso 4 speed lang to. Ayun, jack stands. Ito tayo dumaan sa likod. Ayun yung jack. Alright, meron na akong pangangat. Kaso ang problema dito kasi naka-lowered to. Medyo mahirap itaas. Kaya let's see kung anong magagawa ko. Guys, pag magja-jack nga pala kayo ng auto, make sure merong redundancy. Huwag kayo magpakakumpiyansa sa isang jack lang or sa isang jack stand. Tsaka unang-una, kalso. Lalagyan nyo ng kalso. And then, yung jack. Tapos may jack stand pa. So mag-fail man yung isa, meron pang isang backup. Binack up ko na rin yung isa kong hydraulic jack, pero hindi niya naabot eh. Pero just in case lang. Bali hindi ko natatanggalin yung gulong, andoon kasi siya. Yung clutch slave. Ewan kung kita dito. Ayan o. Kita nyo yan? Yan, yung clutch slave. Sige, dudukutin ko. Lagay muna ako ng sapin. Yan. Tapos 14.
tayo sa tools ng 14. Yun, 14. O silipin ko muna kung dito talaga yun naglilik. Tuyo naman yung hose. So malamang doon nga. Wala kasi akong kasama eh. Lagyan ko muna ng brake fluid yung reservoir. Tapos subukan ko bombahin. Tignan ko kung saan tutulo. Saan natin? Ayun. Diyan ko na lang nilagay yung binili ko. Tignan nyo guys. Walang laman talaga. Tsaka nagdudumi siya. Hindi ko malaman kung bakit. Ayan o, ang libag. Okay, medyo na punasan ko na siya. Lagyan na natin ng laman. Hirap, walang kasama. Okay. Tapos tapak-tapakan ko lang ng konti. Hinggan natin siya magtutulo. Oh, lusot talaga. Ayun, medyo nagkakaroon. Tapos yan, wala na. Ayan. Natin saan tumulo. Ayun, lumalsik. Saan ka? Kita nyo? Ayun o, tumutulo. Parang may tulo din yung hose, pero hindi ako sure. Pero kaya tutukan ko ng camera habang pinapump ko. Okay, so based sa video, doon lang sa shaft niya nagkakaroon ng leak. Nag-i-squirt lang talaga siya. Kaya nalalagyan yung hose. So akala ko pati hose may tulo. Alright, so baklasin ko muna. Bali bago baklasin to, niluwagan ko muna to. Para hindi mahirap tanggalin. Pag natanggal na to. Tapos ikutin lang to. Ay puta. May matatapon na fluid dito pero okay lang. Konti lang naman. Ayaw mo siya matapon. So tanggal na siya. I believe pang ano to, kapareho ng L300 FB na clutch sleeve. Subukan kong tanggalin kung mabilan ng goma, yung goma lang sa loob. Otherwise kung wala, bibili ako ng bago na buo. Bali brand new ko nabili to. Na-install ko to siguro 4 years ago, 3 years ago. Ganun. Bumigay na kaagad. Buklatin ko muna yung loob. Okay, let's see what's what. Ay puta, nilabasan. Ang itim nung nilabasan. Ayun, may butas doon. Kita nyo? Butas oh. Butas yung goma. Uy, karima-rimarim.
Ba't ang libag? Ayun. So what's your story, buddy? Bakit? Bali nakita ko na yung diferensya niya. Ewan kung nakikita nyo. May tupi yung goma. Ito. So gumaganon siya. Ayan o, kita nyo. Binilang ko kasi ito dati. Nag-fail na din ito nung una. Binilang ko ng goma lang. Tingin ko hindi siya sukat. Kaya ito, medyo, ayan o, gumaganyan. Kaya, bibili ako ng goma. Syempre, ito yung hahanapin nung titinda ng sample. Siguro, mas mabuti pa bumili na lang ng bago. Ng isang assembly. Para yung goma talaga na para sa kanya yung nakasalpak. Titingin ako sa auto supply. So dito sa Subic, merong dalawang auto supply. Tatlo pala. Pero hindi ko na kino-consider as auto supply yung isa. Dahil pag bibili ka doon, wala ka agad ang bungad sa'yo ng tindero. Walang kwenta ron. Kaya hindi na ako bumibili ron. So ang binibilang ko rito, isa kay Nidas dito sa may Kalapandayan, Subic, tsaka isa kay Nicknicks malapit sa amin. Kaya unahin ko muna dito kay Nidas dahil mas marami silang paninda. So hopefully mahanap ako kagad. So ito po ang aming bayan, munting bayan ng Subic. Sa mga magbabakasyon dito sa summer, sa mga nakakapanood, sa mga subscribers ko na magbabakasyon dito sa summer, message nyo naman ako nang ma-meet ko kayo in person. Welcome po kayo sa bahay. Basta magdala lang kayo ng pagkain. Okay? So habang nag-drive ako, shoutout muna sa aking subscriber kay Myron De Leon ng USA. Nakakaabot pala dyan ng aking mga vlogs. So shoutout sa iyo, sir. Salamat sa iyong suporta. Isa pang shoutout kay Mr. Myron John Pau Oil, something like that. O ito, basahin nyo na lang. From Philan, Quezon City. Shoutout sa iyo, sir. Pasensya na, ngayon lang ito na shoutout. Better late than never, di ba? So salamat po sa inyong panonood at mabuhay po kayo. Alright, so another shoutout goes to Sir Andy ng Canada. Alright, so regards sa family mo, sir. Shoutout sa iyo. Hope to meet you one day. Sana matuloy ang pag-uwi mo sa October. Okay, so ingat dyan sa trabaho mo sa Yarda. And hopefully mauwian mo ako mapasalubungan mo ako ng evolution. Alright, so once again, shoutout sa iyo, Sir Andy. Malapit na tayo kay Nidas. Let's cross our fingers. Sana merong piyesa. So ito ang kanilang auto supply. So pinakamatikas na auto supplier na Subic. Boss, wag mo sabihin wala Anong kailangan mo, boss? Clutch slate. Pang ano to? L3. Ayun lang, adventure na kalagay. O pwede, baka pareho. Mainit, boss, kaya nag-ubad tayo muna. Oo nga mas okay na rin to kaysa naman yung isang buwan na nag-uulan. Hindi lang, boss, yung isang buwan, halos dalawa ka mo. Grabe, no? Yun lang, mali. Mas magandang kasi yung wala lang. Ano bang pagkakaiba nun? Mas matibay po yung kahit Magkano naman ang difference? 850 to. Meron naman tayong mura, 650. Mga pang 2 buwan lang, ganun. Hindi natin masabi, boss. Ito kahit 600 na lang, boss.
Anong tatak? Circuit ay ano? Ito. Taragis na yan dito. Tapos ito, 850 po. Yan, Aisin. Ano ba tatak itong akin? Aisin din to eh. Sira ka agad eh. Dito ka na lang muna, boss. Oo nga, Try ito mo. na lang. 600 na lang, boss. O sige. Pareho ba? Opo. 100%. Nakuta. Alam mo naman, ayaw kita pinapabalik, boss eh. So kung may ibibiling kayong kailangan yung pyesa ng auto, Dito lang. yan, ang dami nilang paninda oh. Hindi gaya dun sa kabila, inaabot mo pa lang, ay boss, wala tayo niyan. Alam mo yung sinasabi ka? Oo, boss. Yan, oh. Kabila. Oo. Nakakabuisit bumili dun. Naka-vlog na si Boss Idol. Ayan oh. Yan ang aming businessman ng Subic. May branch din kayo sa Gapo, di ba? Oo, meron din. Oh, meron din silang branch sa Ulong. Anong pangalan ng tindahan doon? Jeremy Auto Supply. Jeremy Auto Supply? Jeremy Auto Supply. Okay, sige. Subukan ko muna to. May warranty? Pag may vlogger po, bigyan na lang kita rubber cup. Oh, sige. Ayos. Sige. Kuha lang akong salapi. Ayos. Meron. Dalawa pa. Nakapili pa tayo kung mura o mahal. Tuto na ako sa mura. Kasi yung sinasabi niyang mahal, eh yun din yung tatak nung binaklas ko. So sira ka agad. So, try natin itong mas mura. Ayun. Thank you very much. Salamat, boss. Paano lang kung wala ka? Sige. Alright, uwi na tayo. Mayroon na tayong napamalengke. Okay. Ay, ang init ngayon. Grabe. Pero mas gugustuhin ko to kasi yung naranasan natin na halos isang buwan na nag-uulan, kaya maraming binaha sa atin. Sa mga binaha, sana naka-recover na kayo. Okay, uwi tayo. So baka may nagtataka sa inyo guys, bakit nagli-leak yung clutch ko. Converted na po siya dahil naka-chamba ako ng hydraulic type na transmission. Kaya kinonvert ko na yung auto ko na fluid type. Mas okay na siya, mas malambot na siya, and hindi na ako nangangamba na anytime malalagot yung kable. Kasi yung original na clutch ng Lancer box type is cable type. Hindi nga ako nalagutan ng kable. Nag-leak naman yung hydraulic. Pero okay na rin dahil ang laking difference na lambot ng clutch. Yung iba kasi box type medyo masakit sa binti, masakit sa kaliwang binti dahil matigas ang clutch. Bali yung transmission ko is 5-speed na yung oil pan niya is X. Hindi ko alam, wala akong nakita na na markings niya na baka KM132 ba siya or KM whatever. Ang palatandaan ko lang, similar siya sa KM132 na cable type na X din yung oil pan. Sabi nila galing daw yun sa Mitsubishi Starion. Ito yung picture niya. Okay? Alright, dito na tayo sa bahay. Garahe na. Yun si Otto. Yun si Backstyle. Okay. Oops, yeah. Ito na yung napamalengke natin. Let's see. Hindi ko na kinilatis doon kanina eh. O ha? Brand pa lang. Pamalakasan na. Ito. Mapasosyalin natin ng konti. Ay ito. Saan naman gawa to? Brake clutch cylinder, hydraulic cylinders. O ha? Tingnan natin kung pareho. Ito ang malupit. Mukha namang reasonable ang quality. So salpa ko lang mga kaibigan. Mukhang reasonable naman ang quality. Tingnan natin yung loob.
Oy, smooth. Ito. Wala na. Bagay, ito kasi isin. Oh. Nabanggit ko kanina na pa-repair ko na ito nung una. Tapos pangalawang failure niya na to. Pareho. Pangalawang failure niya na. And hindi ko pa ganun kadalas ginagamit yung auto ko. So, let's just give this a benefit of the doubt. Okay? Malay mo naman okay itong ito. Pasok na natin to sa rubber. Ayun, ganyan lang. Ito sa loob. Yan. Nice na, diba? Ngayon, ang problema ko na lang dito is hindi kaya. Ang sinasabi ko guys, yung pagbi-bleed, pag nasalpak ko na, syempre may hangin yan, kailangan i-bleed yung fluid. I guess gagawa ko na lang siguro ng diskarte kung paano ko ma-bleed ng nag-iisa. Salpak na natin. Okay, salpak pa ng iba. Tanggal muna to. Kabit agad to. Soksa agad. Tapos tornilyo isa ang forma nito ganun. Pilipit yan, ganyan. Pilipit din wala tugan mo natin. Like that. Wala, talaga, pilipit talaga. Ay, puta, ngawit ako. Asa ka na? Ayan. Dulas. Okay. Tapos, ito. Pitan natin ito.
gupit. Pero okay na yan. Alright. Kapag naayos to guys, laking pasasalamat ko at hindi ito ang sira. Pag ito kasi ang sira, naku po, ang laking trabaho. Unang-una, yun pa lang oh, kita mo to. Ito pa lang eh, yung fitting na yan ng hydraulic hose, napakahirap ikabit niyan. What more kung babaklasin mo tapos kakabit ulit. Tapos syempre kung babaklasin mo yon, iilalim ka dito ngayon para tanggalin siya, diba? Yun oh, para tanggalin mo yon. So sana this will do the trick. So pagbi-bleed naman, ang discarding gagawin ko, pupunuin ko to ng fluid, and then luluwagan ko yung nipple ba tawag doon? ito luluwagan mo yan. Tanggal natin, takip. Ayun, vlog pa. Tapos papabayaan ko lang siya tumulo. Gis lang naman to eh. Papabayaan ko siyang tumutulo na hindi mauubos yung fluid sa reservoir. Yan. Lagyan natin ng fluid to. Since wala akong tiga-bomba, bobombahin ko lang siya ng several times hanggang mawala yung hangin. Pag puro fluid na yung lumalabas, ibig sabihin wala ng hangin, sasara ko na. That should fix it. Ayan, bomba na tayo. Bomba. Kaso hindi ko nakikita. Ayun no, 5, 6, 7. Okay na siguro yun. Sara na natin. Nag-spray ba? Isang bulat yung fluid ah. Tapos balik. Takip. Ayun. Sakto, hindi naubos. So wala siya nahigop na hangin. Tapos refill. Okay. Takip. Testing natin yung loob. Yung feel kung okay. Sana okay. Yo! Ganda naman ng feel. Bumalik siya. Ay, salamat naman. Tingnan natin. Alright, 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. Ay, salamat po. Diyos ko po. Ay, gumanda ulit yung tapak sa clutch. Ay, buti na lang, buti na lang, buti na lang. Buti na lang may piyesang nabili. Buti na lang yun ang nasira, hindi yung primary. And buti na lang nagawa ko siya kaagad. So ikaw box type, huwag kang magtatampo, okay? Sorry na. Huwag na magtampo, huwag mo ititirik, okay? So mamaya magte-test drive tayo. Okay na sana kanina eh. So bigla naman umulan na naman. Oh. So bagay, pwede rin kitang i-drive sa ulan para naman makaligo ka. Medyo puro alikabok ka na naman. Let's see, mamaya. So I guess my car is fixed. Tatanggalin ko na lang siya sa pagkaka-jack. Okay, next. Papalitan ko tong fuel hose. Dahil ano to eh,
papunta sa fuel regulator. So persado yan. Ayun o, puro crack na. Mahirap na. Kita nyo? Baka pumutok pa yan. Dire-diretso ang bomba ng gasolina. Sabog. Balitan ko yan. Oh, dami ng crack. Okay pa ba to? Wala kasing siyang liner na plastic sa loob eh. May nabili akong hose. Ayun o. Steel braided. Plastic yung liner niya sa loob. Kaya resistant siya sa fuel. So ito hindi ko alam kung resistant sa fuel. Pero nakalagay naman. Ayun o. Yung buo niyan, fuel hose nakalagay. Fuel or oil hose. Okay, nakahanap na ako ng hose. Yan, bagong-bago yan. Bumili na rin ako ng bagong clamps. At remember guys, pag fuel system ang pinag-uusapan, kailangan maingat para sigurado. Mahirap na magliyap. Yun, pasok. Tapos itong isa, ito yun. Ayun, kabit ko na yung bagong hose, bagong clamp. Testingin ko lang kung may leak. On lang natin yung ignition. Tingnan natin kung mag-hold ng pressure. Nako, mo ba agad? Bakit? May leak ba? Wala naman. Paanda rin natin. Let's try to run it.
tayo. Okay, lock na pinto. At pupunta tayo dito sa Enchante. Bali, okay naman yung biyahe. Pangit lang yung daan doon sa dinaanan ko. Kaya nakakainis. Kaya pahinga muna dito. Balita ko magaganda raw ang server dito. Ang daming tao. Dito tayo sa Enchante Cafe. Dito to sa San Marcelino Highway. Kung northbound bago mag public hospital. So yung logo niya. Enchante Cafe. Manila Latte. Bali ito yung boss, isang mocha cappuccino. Everyday kayo open dito, boss? Everyday kayo open? Tuwing Monday po. Tuwing Monday, sarado. Iced, boss, ha? Iced. Check natin yung lugar nila dito. Thank you. Bali ito yung view ng likod nila. May pwesto dyan sa likod. Tapos palayan. O, diba? Pwede umupo dito. Mag-relax. Ito ba ang chismis, mga guys? Satisfied naman ako sa in-install kong pyesa. Mukhang hopefully tumagal. Hindi ko alam kung bakit kasi nagkaganon yung ISIN na nilagay ko. Sabi nila original daw, sabi nila branded daw yung ISIN. Tapos yun na nilagay ko, tapos 2 beses nag-fail. Tapos yung binaklas ko nga kanina, puro kalawang yung loob. Siguro dati nang may leak yung rubber seal niya, tapos napasukan ng tubig. Tapos kinalawang. Pero pagkakamali ko talaga yung pinalitan kong rubber, hindi siya kasukat siguro, kaya nagkaganon. But this one hopefully tumagal-tagal naman siya. Hindi ko naman siya araw-araw ginagamit, kaya hindi naman siya bugbog sarado. Kaya hopefully tumagal. Yung bumiyahe naman ako from Subic to San Marcelino, flawless naman. Wala siyang palya. Tapos yung hose, chinek ko sa gitna ng biyahe, chinek ko yung hose. Wala naman leak. Yun na nakakatakot eh. Pag yung hose na yun bumigay, tapos na. Alright? So, hinihintay ko lang yung order ko dito para makapagpahinga konti. Tapos uwi na. Busy yung mga servers eh. Pero totoo nga ang chismis. Magaganda nga yung servers nila dito. Nahiya akong kausapin. Diba? Ang ganda ng view dito. Pwesto rin siya dito sa harap. Dami siyang pwesto. Kaso mukhang maanggihan kapag pag umuulan. Yung kotse ko, yun. Yun na, tumunog na. Yun na natin. Miss, oh. May food kayo dito? May pagkain kayo dito? Ito yung food nila. So yan, order natin. Okay, bye-bye. Uwi na tayo.
bago pa dumilim. Yun siya, oh. Pogi talaga. Susi ko. Yun. Tapos ito, magamit ko naman yung nilagay kong cup holder. Kasya kaya? Oh ha? Kasya? Diba? Uwi na tayo, guys. Ayaw talaga, lolo ko talaga yung RPM ko. Okay, so drive muna ako. So nakaraos din, walang tirik. Successful ang installation ng aking clutch lane. Alright? So yan muna ang video ko for today. Thank you for watching, everyone. I will see you in the next one.